Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 4, Week 6. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis na pamayanan. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis na pamayanan. Day 1. Mga layunin. Nakakikilala ng mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis na pamayanan. At natutukoy na ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayong lahat? Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Handa na ba kayo? Awitin natin ang Maliliit na Gagamba. Maliliit na gagamba umakyat sa sanga, dumating ang ulan at itinaboy sila. Sumikat ang araw, natuyo ang sanga, maliliit na gagamba'y palaging masaya. Maliliit na gagamba umakyat sa sanga, dumating ang ulan at itinaboy sila. Sumikat ang araw, natuyo ang sanga, maliliit na gagamba palaging masaya. Ano-anong mga paraan na kaya mong gawin na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran? Kaya mo bang gawin ang pagdidilig sa halaman? Kaya mo bang gawin ang pagpulot ng mga kalat sa paligid? Kaya mo rin bang gawin ang paggamit muli ng mga plastic bag at plastic bottle? Kaya mo rin bang gawin ang pag-iwas na masayang sa paggamit ng tubig? Sa araw na ito, inaasahang makakikilala ng mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis na pamayanan. Inaasahan din na matutukoy na ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Maipakikita ang malasakit sa ating kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Masdan ang mga sumusunod na larawan. Ano-ano ang mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran ang nakikita mo? Ano ang epekto kung ang isang bata ay tumutulong sa pangangalaga ng pamayanan? Kapag ang isang bata ay tumutulong sa pangangalaga ng pamayanan, natututo silang maging responsable at disiplinado sa kanilang mga gawain. Nahuhubog din ang kanyang malasakit at pagmamahal sa kapaligiran. Bukod dito, nagiging malinis, malusog at masaya ang mamamayan dahil sa pagtutulungan ng bawat isa. Narito ang mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis na pamayanan. Ang pagtapon sa basura sa tamang lugar. Ang pagdidilig sa halaman. Ang pag-iwas sa pag-aaksaya sa paggamit ng tubig. Ang pag-aalaga sa hayop sa tamang paraan. Ang pagtatanim ng mga halaman at puno.
Nagagawa rin ba ninyo ang mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran? Bakit mahalaga ang pagsasagawa ng pagmamalasakit sa pamayanan? Ang pagsasagawa ng pagmamalasakit sa pamayanan ay mahalaga upang maging malinis, malusog at masaya ang mga mamamayan. Nakakatulong din ito upang maging responsable at mabuting mamamayan ang bawat kasapi ng pamayanan. Basahin ang mga sumusunod na salita. Malinis, malusog, masaya. Kayo ba ay malinis, malusog, at masaya? Basahin nga nating muli mga bata. Malinis, malusog, masaya. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungo sa malinis, malusog, at masayang mamamayan. Kayo ba ay malinis, malusog, at masayang mamamayan? Mahalaga na matukoy natin na ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Tingnan ang mga larawan. Ito ay larawan A. Ano ang nakikita ninyong ginagawa ng bawat bata sa larawan? Sa larawan B, ano ang nakikita ninyong ginagawa ng mga tao sa larawan? Larawan C. Ano kaya ang ginagawa ng taong ito sa larawan? At sa larawan D, ano naman ang ginagawa ng taong ito? Ang mga larawan ba ay tumutukoy sa pangangalaga ng kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan? Tingnan natin ang larawan A. Sa larawan A, makikita ang bawat bata na nangangalaga sa mga halaman at puno. May nagtatanim at may nagdidilig ng halaman. Ang larawang ito ay nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran, kaya ito ay tama. Sa larawan B, ipinapakita ang pag-aalis ng mga kalat sa ilog. Kanilang kinukuha ang bawat nakikita nilang mga nakalutang na basura sa tubig. Ito ay nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran, kaya ito ay check. Sa larawan C, makikita na pinuputol ng taong ito ang puno. Nagpapakita ba ito ng pangangalaga sa ating kapaligiran? Tama, ito ay hindi nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Ito ay mali. Sa larawan D naman, ipinapakita ang pagtatapon ng basura sa ilog. Nagpapakita ba ito ng pangangalaga sa kapaligiran? Tama. Ito ay mali. Hindi ito nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Hindi dapat tayo magtapon ng basura sa ilog. Hindi natin inaalagaan ang kapaligiran kapag ganito ang ating ginagawa. Ano ang mabuting na idudulot ng pag-aalaga sa kapaligiran? Maraming mabuting na idudulot ang pag-aalaga sa kapaligiran sa lahat ng may buhay. Kapag inaalagaan natin ang ating paligid, nagiging malinis ang pamayanan, nagiging malusog at masaya ang mamamayan. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay nagdudulot ng malinis, malusog at masayang pamumuhay para sa lahat ng tao. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Para sa gawaing ito, punan ng tamang salita ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Unang bilang. Ang pagtapon sa basura sa tamang lugar ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masaya na mamamayan. Pangalawang bilang. Ang pagdilig sa halaman ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masaya na mamamayan. At pangatlo, ang pag-aalaga ng hayop sa tamang paraan ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masaya na mamamayan. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain?
Ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Ang pagiging mapagmalasakit ay tumutukoy sa ugali ng isang tao na may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa o ng kapaligiran. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Ang pagtapon sa basura sa tamang lugar ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ang pagdilig sa halaman ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ang pag-iwas sa pagsayang sa paggamit ng tubig ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ang pag-aalaga ng hayop sa tamang paraan ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ang pagtatanim ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ngayon ay gawin na natin ang gawain bilang isa. Piliin ang wastong titik ng mga larawang tumutukoy sa wastong paraan ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Larawan A. Ang paraan ng pangangalaga niya sa kapaligiran ay ang pagdidilig ng halaman. Sa larawan B, ang paraan ng pangangalaga niya sa kapaligiran ay ang pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Ang mga larawang ito ba ay tama? Ang larawan A at larawan B ay parehong tama. Tignan naman natin ang larawan C. Ang paraan ng pangangalaga niya sa kapaligiran ay ang pagwawalis ng mga kalat sa kanyang bakuran. Sa larawan D, ipinapakita ang pagtatapon ng basura sa ilog. Alin sa dalawang larawang ito ang nagpapakita ng paraan ng pangangalaga sa kapaligiran? Tama! Ang larawan C ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran. At ang larawan D ay hindi. Para sa karagdagang gawain, iguhit ang puno kung ang inyong pamayanan ay malinis, malusog, at masaya. Day 2. Mga layunin. Naiisa-isa ang mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis na pamayanan. At naipapahayag na ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayong lahat? Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Awitin natin ang magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nanganghawit, binti ko'y namimitig sa pagkababat sa tubig. Sa umagang paggising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimitig sa pagkababat sa tubig. Tayo ngayon ay magbalik-aral. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, ay alamin natin ang ating pamantayan upang matuto. Umupo ng maayos. Iwasan na makipag-usap sa katabi. Makinig ng mabuti sa guro. Kung may nais sabihin ay itaas ang kanang kamay. Handa na ba kayo? Ano-ano ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran? Ang pagdilig sa halaman. Ang pagpulot ng mga kalat sa paligid.
Ang paggamit muli ng mga plastic bag at plastic bottle. Ang pag-iwas na masayang sa paggamit ng tubig. Alin sa mga larawan ang ginagawa mo? Bakit? Ginagawa mo ba ang pagdilig sa halaman? Ginagawa mo rin ba ang pagpulot ng kalat? Ginagawa mo rin ba ang paggamit muli ng mga plastic bag at plastic bottle? Ginagawa mo rin ba ang pag-iwas na masayang sa paggamit sa tubig? Sa araw na ito, inaasahang maiisa-isa ang mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis na pamayanan. Inaasahan din na maipapahayag na ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Maipakikita ang malasakit sa ating kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Tingnan ang mga larawan na ginamit natin kahapon. Tukuyin ang kanilang ginagawa. Ilagay sa tamang hanay ang larawang iyong tinukoy. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama. Ang pagtapon sa basura sa tamang lugar. Ano naman ang ginagawa ng batang ito sa larawan? Tama. Ang pagdidilig sa halaman. Ano naman ang ginagawa ng batang ito sa larawan? Tama. Ang pag-iwas sa pag-aaksaya sa paggamit ng tubig. Ano naman ang ginagawa ng batang ito sa larawan? Tama. Ang pag-aalaga sa hayop sa tamang paraan. Ano naman ang ginagawa ng batang ito sa larawan? Tama. Ang pagtatanim ng mga halaman at puno. Ano naman ang ginagawa ng taong ito sa larawan? Tama. Ang pagpuputol ng mga puno. Ano naman ang ginagawa ng batang ito sa larawan? Tama. Ang pagtatapon ng basura sa ilog. Ano naman ang ginagawa ng batang ito sa larawan? Tama. Ang paghahagis ng basura kahit saan. Ngayon ay tukuyin natin kung alin sa mga larawan ang nagpapakita ng paraan ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis na pamayanan at alin namang mga larawan ang nagpapakita ng paraan ng hindi pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis na pamayanan. Unahin natin ang mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran, gaya ng pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, ang pagdilig sa halaman, ang pag-iwas sa pag-aaksaya sa paggamit ng tubig, ang tamang paraan ng pag-aalaga sa hayop, at ang pagtatanim ng puno at halaman. Ito ay mga tamang paraan ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis na pamayanan. Ang ibang larawan naman ay mga paraan ng hindi pangangalaga sa kapaligiran, gaya ng pagtatapon ng basura sa ilog, ang pagputol ng puno, at ang pagtatapon ng basura kahit saan. Ang mga ito ay hindi nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Basahin natin ang mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis na pamayanan. Ang pagtapon sa basura sa tamang lugar. Ang pagdidilig sa halaman. Ang pag-iwas sa pag-aaksaya sa paggamit ng tubig. Ang pag-aalaga sa hayop sa tamang paraan. Ang pagtatanim ng mga halaman at puno. Ngayon naman ay basahin natin ng sabay-sabay ang isang tula. Ang pamagat ng tula ay mapagmalasakit sa pamayanan. Itapon ang basura sa tamang lagayan. Para sa paligid, ito'y kaligtasan. Ang halaman at puno, ating alagaan.
Tulong-tulong tayo sa simpleng paraan. Basahin nating muli mga bata. Itapon ang basura sa tamang lagayan. Para sa paligid, ito'y kaligtasan. Ang halaman at puno, ating alagaan. Tulong-tulong tayo sa simpleng paraan. Ano ang mensahe ng tula? Ang mensahe ng tula ay hinihikayat tayong maging mapagmalasakit sa pamayanan. Dapat nating itapon ang basura sa tamang lagayan at alagaan ang mga halaman at puno. Ipinapakita rin nito na sa pamamagitan ng pagtutulungan, mapananatili nating malinis at ligtas ang ating kapaligiran. Ano ang epekto ng pangangalaga sa kapaligiran? Ang pangangalaga sa kapaligiran ay nagdudulot ng kalinisan, kalusugan, at mas masayang pamumuhay. Nakakaiwas ito sa sakit at sakuna tulad ng pagbaha at nagiging mas maganda at kaaya-aya ang ating pamayanan. Mahalaga na maipapahayag natin na ang pangangalaga sa kapaligiran ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ngayon naman, ipakilala ang iyong sarili gamit na gabay ang sumusunod na mga pangungusap. Ako ay si... Ang isang paraan ng pangangalaga sa kapaligiran tungo sa malinis, masaya at malusog na pamayanan ay... Basahin ito at ibigay ang sagot ng pasalita. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Ang pagiging mapagmalasakit ay tumutukoy sa ugali ng isang tao na may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa o ng kapaligiran. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Una, ang pagtapon sa basura sa tamang lugar ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Pangalawa, ang pagdilig sa halaman ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Pangatlo, ang pag-iwas sa pagsayang sa paggamit ng tubig ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Pang-apat, ang pag-aalaga ng hayop sa tamang paraan ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. At panglima, ay pagmamalasakit sa kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ngayon ay gawin na natin ang gawain bilang isa. Isulat sa iyong kwaderno ang check kung ito ay nagpapahayag ng mga paraan ng pangangalaga ng kapaligiran tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan, at X kung hindi. Una, ang pagtapon ng basura sa tamang lugar ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, ang pagtapon ng malinis na tubig sa daanan ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, ang paggamit ng tubig sa maayos na paraan ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, ang pagtanim ng halaman sa paligid ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At panglima, ang pag-aalaga ng hayop sa tamang paraan ay tungo sa malinis, malusog at masayang mamamayan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Para naman sa karagdagang gawain,
iguhit ang mamamayan na malinis, malusog at masaya. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!